pinalayas, pinagtawanan, pinagbawalang magsalita. Habang nagpapakasasa sa karangyaan, ang asawang ahas at ang kabit nito, ang inang nagbuhos ng dugo at pawis, ay nakaluhod, nagkuskos ng malamig na sahig at pinakain ng panis na tira-tira. Pabigat ka lang, matanda ka. Wala kang kwenta. Sigaw ng walang hiyang manugang. Ngunit ang hindi nila alam, nakatayo sa likod ng pinto ang lalaking magpapabagsak sa kanilang imperyo. Magsisimula na ang paniningil. Handa na ba silang magbayad? Tingnan mo nga iyang sarili mo. Amoy malansa ka na. Nagkalat ka pa rito sa sala. Gusto mo bang makita ng mga bisita ko kung gaano kadugyot ang nanay ng asawa ko? Linisin mo yan bago ko pa idikdik ang pagmumukha mo sa isinukan ng aso ko. Bilisan mo. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Zarex. Nakatayo siya sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo. Kalalabas lamang mula sa pintuan matapos makauwi ng maaga dahil sa nakanselang lipad patungong ibang bansa. Walang nakapansin sa kanyang pagdating. At sa gitna ng marangyang sala ng kanyang mansyon na ipinatayo niya mula sa sariling dugo at pawis, nasaksihan niya ang isang eksenang tuluyang sumira sa kanyang katinuan. Ang kanyang ina, si Aling Ivela, ay nakaluhod sa malamig na marmol na sahig. Ang mga kamay nitong puno ng kalyo, mga kamay na nagtinda ng kanin at naglaba ng mga damit ng ibang tao para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral, ay nanginginig na humahawak sa isang lumang basahan. Pinupunasan ng matanda ang dumi ng alagang aso ng kanyang asawang si Tisara. Nakasuot lamang ang kanyang ina ng isang kupas na daster, nakayuko at walang imik na tinatanggap ang bawat masasakit na salitang ibinabato sa kanya. Sa ibabaw ng ina ay nakatayo si Tisara, ang babaeng pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig. Ang babaeng akala niya ay magbibigay ng init at pagmamahal sa kanyang nag-iisang magulang. Nakapamewang ito, suot ang isang mamahaling bestida na binili mula sa pera ni Zarex habang nandidiring nakatingin sa matanda. Bumikig ang lalamunan ni Zarex, isang matinding kaba at pagkasuklam ang gumapang mula sa kanyang talampakan patungo sa kanyang utak. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sakalin ang babaeng nasa harapan ng kanyang ina. Ngunit bago pa man siya makahakbang mula sa dilim, isang masiglang himig mula sa telepono ni Tisara ang basag sa nakapapasong katahimikan. Padabog na tinalikuran ni Tisara ang matanda at sinagot ang tawag. Ang boses nito ay biglang nagbago. Naging malambing at mapanukso. "Oh, babe." "Oo, nandito pa rin ang matanda. Nakakabwisit nga eh, amoy lupa. Buti na lang nasa labas ng bansa ang uto-uto kong asawa. Huwag kang mag-alala. Malapit ko nang maipasa sa account mo ang huling pondo mula sa kumpanya niya. Tayo rin ang magpapakasasa sa huli." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Zarex. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay pakiramdam niya'y naging mga yelong tumusok sa kanyang mga buto. Hindi lamang siya ginawang tanga. Ninanakawan siya, pinagtataksilan sa sarili niyang pamamahay, at higit sa lahat, tinatapak-tapakan ang nag-iisang babaeng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang mga kamao ay naikuyom ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay nag-aapoy sa galit. Hahakbang na sana siya palabas ng pasilyo upang tapusin ang lahat ng kasinungalingang ito. Ngunit kasabay ng kanyang pag-usad ay ang mahinang paglangit-ngit ng sahig na gawa sa kahoy. Nahinto si Aling Ivela sa pagpupunas. Dahan-dahan itong lumingon sa gawin ng pasilyo. Sa isang maikling sandali, nagtama ang mga mata ng mag-ina. Nakita ni Zarex ang pirapirasong kaluluwa ng kanyang ina sa mga matang namumula at puno ng luha. Ngunit sa halip na humingi ng saklolo, isang matinding takot ang bumalot sa mukha ng matanda nang makita ang anak. Mabilis na umiling si Aling Ivela. Itinaas nito ang nanginginig na daliri at inilagay sa sariling labi.
Nagmamakaawang huwag siyang magsalita. Pinagdikit ng matanda ang dalawang magaspang na palad sa tapat ng dibdib. Tila nananalangin na sana ay umalis na muna si Zerex, na sana ay magbulag-bulagan muna siya. Sa isip ng matanda, na matagal nang nilason at tinakot ni Tisara, ang pag-eskandalo niya ay mangangahulugan ng pagkasira ng pangalan at negosyo ng kanyang pinakamamahal na anak. Handa siyang maging alipin at lamunin ang lahat ng pang-aalipusta, huwag lamang gumuho ang pangarap ni Zerex. Parang pinupunit ang dibdib ng lalaki. Ang tinging iyon ng kanyang ina ay isang tanikalang pumigil sa kanyang mga paa. Kung magwawala siya ngayon, mabubunyag ang lahat. Ngunit magugulat ang kanyang ina at tiyak na aakuin nito ang kasalanan para lamang iligtas ang pagsasama nilang mag-asawa. Hindi ito ang tamang panahon. Hindi sapat ang simpleng pagpapalayas. Kailangan niyang durugin ang mga taong ito hanggang sa wala na silang mukhang maihaharap sa mundo. Dahan-dahan, umatras si Zerex pabalik sa anino. Lumabas siya ng mansyon ng walang anumang ingay, tinahak ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ang bawat patak ng tubig mula sa kalangitan ay tila nakikidalamhati sa gabi ng kanyang pagkawasak. Pagpasok niya sa loob ng kanyang madilim na sasakyan, hindi na niya napigilan. Nagsuka siya ng malakas. Iniluwa niya ang lahat ng pait, ang pandidiri, sa babaeng nayakap at nahalikan niya, at ang matinding galit sa sarili dahil naging bulag siya sa paghihirap ng kanyang ina. Nakasubsob siya sa manibela, humihikbi ng walang boses habang ang mga balikat ay walang tigil sa pag-uga. Matapos ang ilang minutong pag-aagaw buhay ng kanyang emosyon, dahan-dahan niyang inangat ang mukha. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng luha at pagkabigla, ngayon ay kasing lamig na ng yelo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang pamilyar na numero. Ilang sandali lamang ay may sumagot sa kabilang linya. "Kailangan ko ng tulong mo, Miren." Basag ngunit mariin ang boses ni Zerex. Ang mga salita ay may dalang sumpa ng paghihiganti. "Dudurugin ko siya. Lahat sila." Ibinaba niya ang telepono at tumitig sa bintanang puno ng hamog mula sa ulan. Sa loob ng marangyang mansyon na yon, patuloy na nagpapakahirap ang kanyang ina habang nagpaplano ang kanyang asawa na ubusin ang kanyang yaman. Paano niya makakayang ngumiti at yakapin ang isang ahas kinabukasan habang alam niyang unti-unting pinapatay nito ang nag-iisang taong nagbigay sa kanya ng buhay? Ang amoy ng kapeng barako ay humalo sa pait na nakabara sa lalamunan ni Zerex. Sa isang tagong sulok ng isang maliit at tahimik na kapihan, malayo sa mga matang mapanghusga ng lipunan, nakayuko ang lalaking kilala sa kanyang husay at tapang sa kalakalan. Ngunit sa mga oras na yon, wala ang mayamang negosyante. Ang nakaupo roon ay isang basag na anak. Nanginginig ang mga balikat habang patuloy na bumabagsak ang maiinit na luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alintana kung gaano kalaki ang bawas sa kanyang pagkalalaki ang pag-iyak. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi na kayang dalhin ng kanyang sariling lakas. Sa kanyang harapan ay tahimik na naupo si Miren Arcelo. Isang tanyag na abogado, matandang kaibigan noong kolehiyo, at ang nag-iisang taong naisip niyang takbuhan sa gitna ng unos na sumisira sa kanyang pagkatao. Walang bahid ng panghuhusga sa mga mata ng dalaga. Hindi ito nagtanong agad. Hindi rin nagbigay ng mga gasgas na salita ng pag-alo. Tahalip, dahan-dahan itong itinulak ang isang baso ng maligamgam na tubig at isang kahon ng tissue palapit sa nanginginig na mga kamay ng binata. Matapos ang ilang minutong pag-agos ng luhang nagmula sa pinakamalalim na sugat ng kanyang kaluluwa, ikinuwento ni Zerex ang lahat. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay parang pag-ubo ng bubog. Ikinuwento niya ang pagluhod ng kanyang ina sa sahig, ang basahan, ang aso, at ang usapan ni Tisara at ng kabit nito. Nakinig lamang si Miren. Ang kanyang tindig ay kalmado, ngunit may nag-aapoy na determinasyon
sa kanyang mga mata. Nang matapos ang binata, dahan-dahang inabot ni Miren ang nanginginig na balikat ni Zarex, ang init ng palad ng dalaga na dumampi sa kanyang malamig na katawan ay nagbigay ng isang kakaibang ginhawa, isang tahimik na pangakong hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Sa kaibuturan ng isip ni Zarex, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit sa dinami-dami ng kasong hawak nito, handa nitong isugal ang sariling oras at kaligtasan para tulungan siya ng walang hinihinging kapalit. May isang lalim sa pagtingin ni Miren na hindi niya lubos na matanto. Isang katapatan na higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Gusto kong bawiin ang lahat, Miren. Gusto kong makita siyang gumagapang sa putik. Nangangalit ang mga bagang na bulong ni Zarex. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagnanasang maningil. Huminga ng malalim ang abogado at tiningnan siya ng diretso. Zarex, listen to me carefully. Kung susugod ka ngayon, matatalo ka. Hawak niya ang kahinaan mo, ang nanay mo. Ang kailangan natin ngayon ay ebidensya ng pandarambong at pagtataksil niya. Pero para makuha natin yon, kailangan mong maging pinakamagaling na aktor sa sarili mong bahay. Kailangan mong maging perpektong asawa. Ang pag-uwi sa mansyon kinagabihan ay tila pagpasok sa isang marangyang kabaong. Pagkabukas pa lamang ng malaking pintuang gawa sa mahagogani, sumalubong na ang artipisyal na amoy ng mamahaling pabango na umaalingasaw sa buong paligid. Mula sa itaas ng hagdan, patakbong bumaba si Tisara. Suot nito ang isang manipis at mapang-akit na damit pantulog. Ang mukha ay may perpektong nangiti na parang walang inosenteng matanda. Ang sinaktan nito, ilang oras lamang ang nakalipas. Babe, nandito ka na pala. Akala ko ba bukas pa ang uwi mo? Malambing na wika ng asawa, sabay pulupot ng mga braso nito sa leeg ng binata. Ang paglapat ng mga labi ni Tisara sa kanyang pisngi ay parang pagdampi ng malalamig na kaliskis ng ahas. Bumalikwas ang sikmura ni Zarex. Gusto niyang itulak ang babae. Gusto niyang sumigaw at tanungin kung nasaan ang kanyang ina. Ngunit narinig niya sa kanyang isipan ang babala ni Miren. Nilunok niya ang asido ng pagkasuklam na umaakyat sa kanyang lalamunan. Pilit siyang gumuhit ng isang ngiting puno ng pagmamahal, hinaplos ang mahaba at mabangong buhok ng taksil niyang asawa at niyakap ito pabalik. Na-cancel ang flight, babe. Gusto na rin kasi kitang makita agad. Pagsisinungaling ni Zarex habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na nakatago sa likod ng asawa. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang anino ng kanyang ina na mabilis na nagtago pabalik sa madilim na kwarto malapit sa kusina. Marahil ay takot na masira ang masayang tagpo ng mag-asawa. Piniga ang kanyang puso, ngunit nanatili siyang nakatayo, nakayakap sa kaaway. Kinahapunan ng sumunod na araw, habang kunwari ay abala sa mga papeles sa loob ng kanyang pribadong opisina sa bahay, nakatitig si Zarex sa isang maliit na monitor. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang malamig at nag-aapoy na mga mata. Ito ang koneksyon mula sa lihim na kamera na ipinakabit niya kani-kanina lamang habang wala si Tisara. Sa loob ng monitor, malinaw niyang nakikita ang kanyang kwarto. Pumasok si Tisara. Maingat na lumingon sa paligid upang siguraduhing walang nakatingin at lumapit sa nakatagong vault sa likod ng isang painting. Dahan-dahan nitong inikot ang lock at binuksan ang bakal na pintuan. Mula sa loob, kinuha nito ang isang makapal na brown envelope na naglalaman ng pinakamahalagang dokumento ng pag-aari ng mga Villanueva at pinalitan ito ng isang pekeng kopya. Napangisi si Zarex ng walang tunog. Ang laro ay nagsimula na at ang ahas ay unti-unti nang pumapasok sa sarili nitong patibong. Ang malamig na liwanag ng laptop ay tumama sa mukha ni Zarex. Inilalantad ang mga patunay ng isang napakalaking panlilinlang. Sa bawat pahina ng dokumentong ipinadala ni Miren, unti-unting nabubura ang imahe ng isang perpektong asawa. Ang mga foundation at charity
na pinagmamalaki ni Tisara sa mga pabalat ng sikat na magazine ay pawang mga kumpanyang peke, nakapangalan lahat sa kabit nitong si Delphine. Wala ni isang sentimo ang napunta sa mga mahihirap. Ang lahat ay dumiretso sa pagpapataba ng kanilang mga lihim na bank account. Habang binabasa ni Zerex ang mga detalye, umigting ang kanyang panga. Sino ang makapangyarihang tao sa likod ng mga pekeng papeles na ito na tumulong kay Tisara upang linlangin ang buong alta sosyedad nang walang nakakapansin? Sa mga oras na yon, sa ibabang bahagi ng mansyon kung saan hindi abot ng karangyaan ng sala, isang pamilyar at nakakagutom na amoy ang pumuno sa tahimik na kusina. Ang asim ng sampalok at linamnam ng baboy ay nagpapaalala ng mga simpleng araw sa Cebu. Nakatayo sa harap ng kalan si Aling Ivela. Maingat na hinahalo ang nilulutong sinigang. Ito ang paborito ni Zerex noong bata pa siya. Ang sabaw na nagpapagaan sa pakiramdam ng anak. Tuwing pagod ito mula sa eskwela at sa pag-iigib ng tubig, nais lamang niyang ipagluto ang anak bilang pag-alala sa pag-uwi nito ng maaga kagabi. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda habang tinitikman ng sabaw. Umaasang kahit paano ay maramdaman ni Zerex ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa gitna ng malamig at naglalakihang mga pader na ito. Ngunit ang manipis ng ngiting iyon ay agad na napawi nang biglang pumasok si Tisara. Madilim ang mukha ng manugang, salubong ang mga kilay at nandidiri ang mga mata habang tinatakpan ng sariling ilong gamit ang panyong sutla. Walang sabi-sabi, hinablot ni Tisara ang kaldero mula sa kalan at walang awang ibinuhos ang mainit na sabaw at laman nito ng diretso sa basurahan. Tila pinatay ang kaluluwa ni Aling Ivela sa ginawa ng manugang. Tanging pag-urong at panginginig ng mga labi ang kanyang nagawa habang tinitingnan ang nasayang na pagkain na inilaan sana niya para sa pinakamamahal na anak. Ano ba itong niluluto mo ha? Ang bantot! Nanggigigil na singhal ni Tisara, nakapamewang sa harap ng matanda na tila isang reynang nagpaparusa sa isang alipin. Tingnan mo nga iyang mga kuko mo, ang dumi-dumi. Gusto mo bang magkasakit ang anak mo sa dumi ng luto mo? Utang na loob, matanda ka. Nandito ka na nga lang para makikain at makitira. Huwag ka nang maging pabigat pa. Hindi na bagay ang panlasang squatter sa asawa ko. Huwag mong ibaba ang antas namin dahil lang sa pagiging hampas lupa mo. Yumuko si Aling Ivela. Pilit na nilulunok ang bawat masakit na salitang parang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan itong lumuhod sa sahig, kumuha ng isang malinis na basahan at maingat na pinunasan ang mga tumalsik na sabaw sa makintab na baldosa. Habang nakayuko, hindi na niya napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang mga luha. Ang maiinit na patak ng kanyang paghihinagpis ay humalo sa sabaw na nakakalat sa sahig. Linggid sa kaalaman ng manugang, tahimik na itinatago ng matanda ang kanyang pag-iyak upang hindi siya makita ng ibang mga kasambahay at hindi makarating kay Zerex ang pangyayari. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang anak. Handa siyang tapakan ang sariling dangal upang hindi mag-away ang mag-asawa ng dahil lamang sa kanya. Sa itaas ng mansyon, sa loob ng nakakandadong opisina, nasaksihan ni Zerex ang lahat ng iyon nang live mula sa monitor ng kanyang nakatagong kamera. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa tindi ng puot at matinding awa sa ina. Ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling fountain pen ay lalo pang dumiin sa ibabaw ng mesa. Hanggang sa tuluyang bumigay ang matigas na plastik nito, bumaon ang matalim na dulo ng bakal sa kanyang palad. Tumulo ang mainit at pulang dugo mula sa kanyang balat. Humalo sa itim na tinta na kumalat sa mga papeles, ngunit hindi niya alintana ang pisikal na sakit dahil mas malalim at mas nakakamatay ang sugat sa kanyang dibdib. Pilit niyang sinasawata ang sariling humagulgol. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Miren. Ang boses ni Zerex ay basag. Halos hindi makahinga sa tindi ng pagpipigil ng galit.
Nais niyang malaman kung sino ang naglakas loob na tumulong kay Tisara sa paggawa ng mga pekeng dokumento. Gusto niyang idamay ang lahat ng taong nagpapahirap sa kanyang ina. Ngunit bago pa man makasagot si Miren mula sa kabilang linya, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Nakatayo roon ang babaeng abogada. Seryoso ang muka at may bitbit na isang matapang na presensya. At sa likuran ni Miren, umalingaw-ngaw ang mga mahihina at nag-aalangang hakbang ng isang taong akala ni Zerex ay matagal nang pinalayas at naglaho sa lungsod ng Maynila. Mula sa likuran ni Miren, dahan-dahang humakbang ang isang pamilyar na bulto. Nakayuko itong pumasok sa loob ng malamig na opisina ni Zerex. Ang mga balikat ay nakukuba sa halo-halong takot at hiya. Nang iangat ng babae ang kanyang mukha, halos hindi makapaniwala ang binata. Si Aling Senyang, ang pinakamatagal nilang kasambahay na bigla na lamang naglaho ilang buwan na ang nakalipas. Ang tanging alam ni Zerex, batay sa kwento ni Tisara, ay tinanggal ito sa trabaho dahil di umano sa pagnanakaw ng mga alahas. Ngunit ang hitsura ngayon ng matanda, suot ang kupas na damit, payat, at may malalalim na itim sa ilalim ng mga matang puno ng luha ay nagsasabi ng isang magkaibang katotohanan. Bumuhos ang matinding iyak ni Aling Senyang nang tuluyang makaharap ang dating amo. Nang hina ang mga tuhod nito at muntik nang mapaluhod sa carpet kung hindi lamang siya mabilis na naalalayan ni Miren at inalalayan paupo sa isang silya. Sa pagitan ng mga hikbi at nanginginig na tinig, ibinunyag ng matandang kasambahay ang mga lihim na matagal nang ibinaon ni Tisara sa limot. Hindi siya nagnakaw. Pinalayas siya at tinakot na ipapakulong dahil aksidente niyang nakita si Tisara at ang isang lalaking nagngangalang Delphine na naglilipat ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya ni Zerex patungo sa mga tagong bank account sa ibang bansa. Ngunit higit sa pagnanakaw ng pera, ang sumunod na ikinuwento ni Aling Senyang ang siyang tuluyang nagpadugo sa puso ng binata. Sir Zerex, maawa po kayo sa nanay niyo. Humihikbing pakiusap ni Aling Senyang, ang mga magaspang na kamay ay nakadikit sa isa't isa na tila nananalangin. Araw-araw po siyang sinisigawan at pinapakain ng tira-tira ng asawa niyo. Minsan nga po, hindi na kumakain si Aling Ivela. Itinatago po niya yung maliit na rasyon ng kanin niya para ibigay sa akin. Para daw may maiuwi-uwi ako sa apo kong may sakit. Ang bait-bait po ng nanay niyo, sir. Hindi niya deserve na tratuhin na parang hayop sa sarili niyang bahay. Kumurap si Zerex upang pigilan ang luhang nagbabadyang tumulo muli. Ang bawat salita ay parang asidong ibinubuhos sa kanyang mga bukas na sugat. Inilabas ni Aling Senyang mula sa bulsa ng kanyang lumang palda ang isang gusot at murang banig ng gamot para sa rayuma. Inilapag niya ito sa ibabaw ng makintab na mesa ng binata. Ipinaliwanag ng dating kasambahay na kinumpiska ni Tisara ang lahat ng mamahaling gamot ni Aling Ivela dahil isa lamang daw itong pag-aaksaya ng pera. Ito na lamang murang gamot na ito ang patagong ibinibigay ni Aling Senyang sa ina ni Zerex noon upang maibsan ang pananakit ng mga kasukasuan nito sa kapekatrabaho. Ngunit ngayon ay wala nang nag-aabot nito sa matanda. Dahan-dahang kinuha ni Zerex ang banig ng gamot. Tinitigan niya ang mumurahing pakete. Ang mga gilid nito ay punit-punit na. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang palad hanggang sa bumaon ang matigas na plastik sa kanyang balat. Bago niya idiniin ang kanyang kamao sa kanyang kaliwang dibdib, tapat na tapat sa kanyang naghihingalong puso. Sa bawat tibok nito ay isinumpa niya sa buong kalawakan na babawiin niya ang lahat ng dangal na ninakaw sa kanyang ina. Gagamitin niya ang natitira niyang lakas at yaman upang siguraduhing mawawala kay Tisara ang lahat ng bagay na ipinagmamalaki nito. Ngunit sa likod ng kanyang nag-aalab na puot, isang malaking katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang milyon-milyong pisong patagong inilalabas ni Tisara at Delphine sa bansa. Saan ito napupunta? Sino ang tahimik nilang binubuhay sa labas ng Pilipinas mula sa pawis at dugo ng kumpanyang itinayo niya
para sana sa kanyang ina. Kinagabihan, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang malawak na kwarto ni Zarex. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pilit na pinapakalma ang sariling paghinga matapos ang maghapong pagkalunod sa mga revelasyon nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Tisara. Ang hakbang ay mabagal at puno ng kumpiyansa. Suot ang isang manipis na roba. May isang nakapangingilabot at mapanuksong ng ngiti ang nakaguhit sa mga labi ng babae. Itinaas nito ang kanyang kanang kamay at sa pagitan ng kanyang mga daliri ay may isang maliit at puting bagay na nagtataglay ng kapangyarihang magpabago ng lahat. Isang pregnancy test. 2 malinaw at nakakapasong pulang linya ang sumilay mula roon, tila nag-aanyaya ng isang malaking trahedya. Ang puting plastik na hawak ni Tisara ay tila isang hatol ng kamatayan na nakabalat kayo bilang isang biyaya. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng silid, ang 2 pulang guhit sa pregnancy test ay malinaw na kumikinang, tila nanunuya sa katotohanang tanging si Zarex lamang ang nakakaalam. 2 taon na ang nakalilipas mula nang sumailalim siya sa isang lihim na operasyon upang hindi na magkaanak, isang desisyong ginawa niya dahil sa takot na hindi niya maibibigay ang sapat na atensyon sa kanyang ina kung magkakaroon siya ng sariling pamilya. Kaya naman, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tisara ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitira niyang pasensya. Babe, look! Magiging daddy ka na. Tiling hiyaw ni Tisara, sabay talon sa kanyang leeg upang yakapin siya ng mahigpit. I can't believe it. God is so good. Binigyan niya tayo ng anghel para mas tumibay ang pagsasama natin. Naramdaman ni Zarex ang paglapat ng malambot na katawan ng asawa sa kanya. Ngunit sa halip na init ng pagmamahal, tila isang malamig na bangkay ang kanyang kayakap. Ang bawat haplos nito sa kanyang likod ay nagdudulot ng matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Pilit niyang hinukay ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte. Iniling niya ang kanyang ulo, kunwari ay hindi makapaniwala sa suwerte na dumating at dahan-dahang binuhat ang asawa. Wow! Tisara, this is unexpected, mahina niyang sambit. Ang boses ay sadyang pinalitaw na nanginginig. Sa loob-loob niya, gusto niyang isigaw ang katotohanang baog na siya. Gusto niyang itanong kung kaninong punla ang dinadala nito. Kay Delphine ba? O sa kung sino pang lalaking kinakalantari nito habang wala siya. Ngunit nanatili siyang tikom. Isang mapait ng ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi habang hinahalikan ng noo ng babaeng itinuturing niyang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Upang ipagdiwang ang huwad na balita, nagpaanda ng isang marangyang hapunan si Tisara kinagabihan. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing ang bawat sangkap ay nagkakahalaga ng libo-libo habang ang pinakamahusay na alak ay nakahanda sa gilid sa gitna ng kanilang pagkain habang kunwari ay masayang nagpaplano si Tisara para sa baby shower. At sa nursery room, inilabas na ng babae ang kanyang tunay na pakay. Itinabi nito ang kubyertos at hinawakan ng kamay ni Zarex nang may matinding pag-aalala sa mukha. Babe, ngayong magkakaanak na tayo, kailangan nating isipin ang future niya. Malambing na simula ni Tisara. Ang mga mata ay tila nagniningning sa huwad na katapatan. Gusto ko sanang ilipat mo na sa pangalan ko ang 30% ng shares ng kumpanya at ang lupain natin sa Cebu. You know, para kahit anong mangyari, secured ang magiging anak natin. Ayaw ko namang lumaki siyang walang panghahawakan, di ba? Halos mabilaukan si Zarex sa kapal ng mukha ng asawa. Ang lupain sa Cebu ay ang tanging alaala ng kanyang yumaong ama. Ang lupang pinagtrabahuhan ng kanyang ina ng buong buhay nito upang hindi mabawi ng mga usurero. Gusto niyang baligtarin ang mesa, ngunit lalo lamang niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Tisara. Of course, babe. Anything for our child. I'll talk to my lawyer soon. Sagot niya, habang sa ilalim ng mesa
ay nakakuyom ang kanyang kabilang kamay hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa sariling hita upang mapigilan ang pagsabog ng galit. Sa kabilang dako, sa loob ng madilim at masikip na silid ng labandera, nakasandal sa pader si Aling Ivela habang nakikinig sa mga tawanan sa itaas. Narinig niya ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Tisara. Isang matinding saya ang humalo sa kanyang pagod na puso. Pinunasan ng matanda ang kanyang mga mata gamit ang kanyang seryosong duster at dahan-dahang lumuhod sa sahig. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at nagsimulang bumulong ng panalangin. "Salamat po, Panginoon," bulong ni Aling Ivela. Ang boses ay puno ng katapatan. "Salamat at bibigyan niyo na ng anak ang aking Zerex. Baka ito na ang paraan para lumambot ang puso ni Tisara. Handa akong magtiis ng mas matinding hirap. Handa akong maging alipin habang buhay, basta't makita ko lang ang aking apo at maging masaya ang pamilya ng aking anak. Huwag niyo na po akong alalahanin, basta't iligtas niyo lang sila." Hindi alam ng matanda na sa mga sandaling iyon, nakatitig si Zerex sa screen ng kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Nakikita niya ang kanyang ina na nagdarasal sa loob ng maruming silid, nagpapasalamat para sa isang batang hindi naman talaga magiging bahagi ng kanilang pamilya. Ang bawat salita ng panalangin ng kanyang ina ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ang kawalang malay at busilak na puso ng kanyang ina ay lalong nagpadilim sa kanyang paningin para sa hustisya. Matapos ang hapunan, mabilis na nagtungo si Zerex sa banyo ng kanilang silid. Binuksan niya ang shower at hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang buong katawan habang suot pa rin ang kanyang mga damit. Sinabunan niya ang kanyang mga braso at leeg ng paulit-ulit. Tila sinusubukang burahin ang bawat bakas ng hawak ni Tisara kanina. Ang bawat kuskos ay puno ng puot at pandidiri sa sarili. Nang hindi na niya mapigilan, sumandal siya sa pader ng banyo at hinayaang humalo ang kanyang mga luha sa tubig na bumubuhos. Isang mahinang tunog ng mensahe ang nagmula sa kanyang telepono na iniwan niya sa ibabaw ng counter. Pinunasan niya ang kanyang muka at binasa ang mensahe mula kay Miren. "Zerex, may problema tayo. Nalaman ni Lusamin ang kalagayan ni Aling Ivela mula sa isang dating katulong niyo. Uuwi siya mula sa Davao bukas na bukas din. Galit na galit ang kapatid mo. Kailangan nating kumilos bago niya masira ang plano natin." Nanigas ang buong katawan ni Zerex. Si Lusamin, ang kanyang kapatid na may matapang na sikmura at walang kinatatakutan, ay papasok sa gitna ng digmaang ito. Isang bagong unos ang paparating at alam ni Zerex na sa oras na magkita ang kanyang kapatid at ang ahas niyang asawa, wala nang makakapigil sa dugong dadanak sa kanilang tahanan. Ang bawat hakbang ni Lusamin sa makintab na sahig ng mansyon ay tila mga tunog ng babala para sa isang darating na malakas na bagyo. Bitbit ang ilang supot ng pasalubong mula sa Davao, mga prutas at kakaning pinaghirapan niyang dalhin, hindi mabura ang kaba sa kanyang dibdib. Bilang isang komadrona na sanay humawak ng buhay at kamatayan, mabilis ang kanyang pakiramdam. At sa sandaling tumapak siya sa loob ng tahanan ng kanyang kuya, alam niyang may seryosong mali sa hanging kanyang hininga. Sinalubong siya ni Tisara nang may matamis ngunit nakakangilong ngiti. Agad itong yumakap sa kanya, tila isang matalik na kaibigan na matagal nang nangungulila. "Lusamin, what a surprise! Bakit hindi ka nagsabing darating ka? Sana ay nakapagpahanda ako ng masarap na lunch." Malambing na wika ni Tisara habang pilit na kinukuha ang mga bitbit ng hipag. Ngunit hindi natitinag si Lusamin. Ang kanyang mga mata ay matalas na naghahanap sa bawat sulok ng sala. "Nasaan si Nanay Tisara? Bakit wala siya rito para salubungin ako?" Diretsahang tanong ni Lusamin. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Bahagyang natigilan si Tisara, ngunit mabilis na nakabawi. "Si Nanay Ivela ba? You know how she is.
Ayaw niyang nakakaabala. Kasalukuyan siyang nagpapahinga sa likod. Medyo sumasakit daw ang katawan, kaya pinatulog ko muna. Huwag mo na munang isturbuhin, Lusa. Let's have some tea first. Hindi nakinig ang bunsong kapatid ni Zarex. May isang kutob na humihila sa kanya patungo sa direksyon ng kusina at sa madilim na pasilyo patungo sa silid ng labandera. Habang sinusubukan siyang harangan ni Tisara gamit ang mga mabubulaklak na salita, mas binilisan ni Lusamine ang kanyang lakad. Nang marating niya ang pinto ng maliit at masikip na kwarto sa likod, malakas niya itong itinulak hanggang sa humampas ang kahoy sa pader. Ang tanawing bumulaga sa kanya ay sapat na upang gumuho ang kanyang mundo. Sa gitna ng amoy ng sabon at basang tela, nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo si Aling Ivela sa isang manipis na kutsyon sa sahig, may hawak na karayom at sinulid habang pilit na tinatahi ang isang punit na basahan sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kanyang nanay, na dati ay laging maayos at masayahin, ay mukhang 12 taon na mas matanda. Ang buhok nito ay gusot, ang mga mata ay lubog, at ang mga kamay ay nanginginig sa pagod. Nanay! Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Lusamine. Agad siyang lumuhod at niyakap ng mahigpit ang ina. Ang amoy ng pawis at hirap ng matanda ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang puso. Lusa, anak, bakit ka nandito? Gulat at natatakot na tanong ni Aling Ivela. Ang unang instinct ay itago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang duster. Huwag kang umiyak. Okay lang ako rito. Gusto ko lang talagang tumulong sa gawaing bahay para hindi mapagod ang kuya mo. Tumayo si Lusamine. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakaharap kay Tisara na ngayon ay nakatayo sa may pintuan. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang mapanuring tingin. Hayop ka, Tisara. Ganito mo ba tratuhin ang nanay namin? Sa kwarto ng labandera mo siya pinatira? Pinagtratrabaho mo siya na parang alila? Mabilis na lumapit si Lusamine at itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ang hipag. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang matigas na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si Zarex, kararating lamang niya at agad na pumagitna sa dalawang babae. Kuya, bitawan mo ako. Tingnan mo ang ginagawa ng asawa mo kay nanay. Paano mo natiis ito? Sigaw ni Lusamine. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya at galit sa kapatid. Hinarap ni Zarex ang kapatid. Ang kanyang muka ay tila walang emosyon. Bagaman sa loob-loob niya ay nadudurog din siya. Lusamine, tumigil ka. Huwag kang gagawa ng eksena rito. Si Tisara ang mas nakakaalam kung ano ang nakakabuti sa bahay na ito. Kung ayaw ni nanay na mapagod sa itaas, hayaan natin siya rito. Malamig na wika ni Zarex. Ang mga salitang yun ni Zarex ay parang isang sampal sa mukha ni Lusamine. Hindi niya akalain na ang kanyang kuya, na dati ay handang mamatay para sa kanilang ina, ay naging ganito kamanhid dahil sa pag-ibig sa isang ahas. Padabog na pumasok muli si Lusamine sa silid ng labandera at isinarado ang pinto. Iniwan ang mag-asawa sa labas nang sumapit ang hating gabi. Habang mahimbing ang tulog ng buong mansyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Aling Ivela. Pumasok si Zarex, bitbit ang isang maliit na flashlight. Doon niya dinatnan ang kanyang kapatid na nakasubsob sa kandungan ng kanilang ina. Parehong umiiyak ng tahimik sa gitna ng kadiliman. Lumapit si Zarex at naupo sa tabi nila. Sa unang pagkakataon, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha sa harap ng kanyang pamilya. Niyakap niya ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Sa ilalim ng mahinang bulong, ipinaliwanag ni Zarex ang lahat. Ang kanyang plano, ang mga ebidensyang hawak niya, at ang dahilan kung bakit kailangan niyang magpanggap na kampi kay Tisara sa harap ng maraming tao. Patawarin niyo ako. Nay, Lusa, kailangan nating magtiis pa ng kaunti. Gusto kong makuha ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Gusto kong makita silang mabulok sa kulungan nang walang natitira.
Kahit isang kusing, bulong ni Zerex, ang boses ay puno ng determinasyon. Nagyakap ang tatlo, isang maliit na isla ng katotohanan sa gitna ng karagatan ng mga kasinungalingan. Ngunit sa labas ng pinto, sa gitna ng madilim na pasilyo, isang anino ang nakatayo. Nakahawak si Tisara sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang binabasa ang isang bagong mensahe mula kay Delphine. Kailangan na nating kumilos, Tisara. Napapansin ko nang may kakaiba sa mga kilos ni Zerex. Huwag mong hayaang makaabot ang matanda sa party bukas ng gabi. Tapusin na natin ito bago pa tayo mabuking. Nanigas ang panga ni Tisara. Lumingon siya sa pinto ng silid ng labandera at isang demonyong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang huling hakbang upang siguraduhing hindi na makakapagsalita kailanman ang ina ni Zerex sa babo. Ang gabi ay balot ng isang mabigat at nagbabantang katahimikan. Tila ang buong kalangitan ay nakikiramdam sa napipintong pagsabog ng mga lihim sa loob ng mansyon ng mga Villanueva. Bit-bit ang kanyang maleta, hinalikan ni Zerex si Tisara sa pisngi. Isang halik na puno ng pagkukunwari at matinding pandidiri na tanging siya lamang ang nakakaalam. Nagpaalam siya para sa isang kunwaring business trip sa Singapore, habang si Lusamine naman ay nagpanggap na susuko na at babalik na lamang sa Davao matapos ang kanilang mainit na pagtatalo kanina. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa kanilang mga sinabi. Isang kanto lamang ang layo mula sa mansyon. Nakaparada ang isang itim na van na puno ng mga high-tech na kagamitan sa pagmamanman. Sa loob nito, sa gitna ng malamig na aircon at asul na liwanag mula sa mga monitor, nakaupo si Zerex kasama si Miren. Ang bawat tibok ng puso ng lalaki ay tila isang tambol na nagpapahiwatig ng kanyang nag-aapoy na galit. Hindi nagtagal, nakita nila sa monitor ang pagpasok ng isang pamilyar na sasakyan sa garahe ng mansyon. Lumabas mula rito si Delphine, ang lalaking matagal nang nagnanakaw ng dangal at yaman ni Zerex. Sa loob ng marangyang sala, sinalubong siya ni Tisara ng may malanding tawa at mahigpit na yakap. Kinuha nila ang pinakamahalagang bote ng alak mula sa koleksyon ni Zerex at walang habas na nagsalin sa kanilang mga baso. Cheers, babe! Sa wakas, wala na ang mga asunggot. Masayang wika ni Tisara habang humihilig sa balikat ni Delphine. Akala ni Zerex, sa kumpanya niya ako busy. Hindi niya alam. Unti-unti na nating nililimas ang lahat. At yung matanda? Sa susunod na linggo, itatapon ko na siya sa pinakamurang nursing home na mahahanap ko. Doon siya mabulok kasama ang mga basura. Tumawa si Delphine, isang tawang puno ng pangungutya. Masyadong bilib sa sarili ang asawa mo, Tisara. Akala niya, kontrolado niya ang lahat. Hindi niya alam, pati yung baby na ipinagmamalaki niya ay atin din ang plano. Sa loob ng van, naramdaman ni Zerex ang biglang pagbigat ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamao ay naikuyom ng husto hanggang sa pumuti ang kanyang mga kasukasuan. Ang bawat salita ng dalawa ay parang mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katinuan. Gusto niyang sumugod, gusto niyang wasakin ang pinto ng mansyon at tapusin ang lahat ng ito ng sarili niyang mga kamay. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang malambot at mainit na palad na pumatong sa kanyang kamay. Si Miren, hindi ito nagsalita, ngunit ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay, ang dahan-dahang pag-intertwine ng kanilang mga daliri ay nagbigay kay Zerex ng isang kakaibang lakas. Tiningnan niya ang dalaga. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Miren ay puno ng pangunawa at malasakit. Ang haplos na yon ay tila isang angkla na humila sa kanya pabalik sa realidad mula sa malalim na karagatan ng puot. Hinga ng malalim, Zerex. Mahinang bulong ni Miren, ang boses nito ay tila isang malambing na himig sa gitna ng bagyo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Konti na lang, makukuha na natin ang lahat ng kailangan natin.
Sandaling napatitig si Zerex kay Miren. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang presensya ng dalaga ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Dahan-dahang itinaas ni Miren ang kanyang kabilang kamay at inayos ang kwelyo ng polo ni Zerex na nagusot dahil sa tensyon. Ang bawat galaw ni Miren ay puno ng ingat. Tila ba isa itong banal na ritual ng pag-aalaga. Napapikit si Zerex. Ninanamnam ang sandaling iyon ng pagiging tao sa gitna ng mundong puno ng mga halimaw. Nabalik ang kanilang pansin sa monitor nang biglang tumayo si Tisara. May kinuha itong isang maliit na vial mula sa kanyang bag at dahan-dahang isinalin ang laman nito sa isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang tuwa na nakapangingilabot tingnan. Gusto kong matulog ng mahimbing ang matandang iyon ngayong gabi at baka hindi na siya magising pa para makita ang party bukas. Bulong ni Tisara habang hinahalo ang tubig. Bit-bit ang baso ng tubig na may lason. Dahan-dahang naglakad si Tisara patungo sa pasilyo na patungo sa silid ng labandera kung saan mahimbing na natutulog ang walang malay na si Aling Ivela. Sa screen, nakikita ni Zerex ang bawat hakbang ng asawa. Ang anino nito na humahaba sa pader ay tila isang demonyong handang pumatay. Napahawak ng mahigpit si Zerex sa braso ng kanyang upuan. Ang pawis ay nagsisimulang gumulong sa kanyang noo habang pinapanood ang panganib na papalapit sa kanyang ina. Walang magawa si Zerex kundi ang tumingin sa screen habang hawak-hawak ni Tisara ang doorknob ng maliit na silid. Magagawa ba ni Tisara ang kanyang masamang balak? O may isang bagay na makakapigil sa kanya bago pa tuluyang mahuli ang lahat? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa katinoan ni Zerex habang nakatitig sa monitor. Nakita niya ang dahan-dahang pagpihit ni Tisara sa doorknob ng silid ng labandera, bit-bit ang baso ng kamatayan. Ngunit bago pa man tuluyang makapasok ang ahas, mabilis na pinindot ni Zerex ang isang button sa kanyang control panel. Ang malakas at nakabibinging tunog ng emergency alarm para sa rurok ng usok at gas leak ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang ingay na yon ay sapat na upang magulantang si Tisara, dahilan para mabitawan nito ang baso at mabasag sa sahig, habang ang lason ay humalo sa alikabok ng madilim na pasilyo. Dali-daling nagpulasan ang mga gwardyang lihim na inatasan ni Zerex na magbantay sa paligid. Kunwari ay nagsasagawa sila ng masusing inspeksyon sa bawat sulok ng bahay. Dahil sa kaguluhang iyon, walang nagawa si Tisara kundi ang bumalik sa kanyang silid nang may halong inis at pangamba. Habang si Aling Ivela naman ay nanatiling ligtas sa loob ng kanyang kwarto, walang kamalay-malay sa panganib na muntik nang tumapos sa kanyang buhay. Sa loob ng van, naramdaman ni Zerex ang bahagyang pagluwag ng kaba sa kanyang dibdib. Habang si Miren ay mabilis na nagtitipa sa kanyang laptop upang kumpirmahin ang pag-freeze sa lahat ng bank accounts ni Tisara at ang pagpapalabas ng warrant para kay Delphine sa oras na magsimula ang pagtitipon. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang buong mundo ay tila himbing sa pagkakaidlip, dahan-dahang pumasok si Zerex sa mansyon. Hindi siya dumaan sa harapang pinto, kundi sa isang lihim na lagusan patungo sa silid ng labandera. Doon, dinatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa tabi ng bintana, tinitingnan ang unti-unting pagpula ng kalangitan. May bitbit si Zerex na isang malaking kahon na nakabalot sa mamahaling papel. Inilapag niya ito sa harapan ng kanyang ina at dahan-dahang binuksan isang luma at lila na bestida, gawa sa pinakamahusay na sutla at pinalamutian ng mga kristal na tila mga bituin sa langit, ang bumulaga kay Aling Ivela. Zerex, anak, ano ito? Napakaganda, pero hindi ito para sa akin. Nanginginig ang boses ni Aling Ivela habang pilit na iniiwas ang kanyang mga kamay na tila ba ang kanyang hawak ay makakasira sa ganda ng damit. Isang hamak na labandera lang ako, anak. Baka madumihan ko lang ang ganyang karangya. Ibigay mo na lang yan kay Tisara. Umiling si Zerex, ang kanyang mga mata
ay nanunubig sa tindi ng pagmamahal. Hindi ma, ang damit na ito ay para sa reyna ng buhay ko, para sa babaeng nagbenta ng lahat, naglaban ng libo-libong damit, at tiniis ang gutom para lang magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Isusuot mo ito mamaya dahil ikaw ang bida sa gabing ito. Dahan-dahang lumuhod si Zerex sa malamig na semento ng silid ng labandera. Kumuha siya ng isang planggana ng maligamgam na tubig na may mga talulot ng rosas. Hinawakan niya ang mga paa ng kanyang ina, mga paang puno ng kalyo, tuyo ang balat, at may mga sugat na hindi kailanman naghilom dahil sa pagtayo ng matagal sa gitna ng baha at init. Sinimulan niyang hugasan ang mga paa ng kanyang ina ng may buong pag-iingat, tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Ang bawat haplos niya sa mga sugat ng kanyang ina ay sinasabayan ng tahimik na pagpatak ng kanyang mga luha. Ang mainit na luha ng isang anak ay humalo sa tubig, isang ritual ng paghingi ng tawad at pagbabalik ng dangal na matagal nang ninakaw ng kapalaran. Patawad patawad dahil naging bulag ako. Patawad dahil ipinatira kita sa dilim habang nagpapakasasa ako sa liwanag. Bulong ni Zerex, ang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng pagpipigil ng emosyon. Itinaas niya ang mga paa ng kanyang ina at isa-isang hinalikan ang mga kalyong yon, isang pagkilala sa bawat sakripisyong ginawa ni Aling Ivelia para sa kanya. Napahagulgol si Aling Ivelia at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang masikip at madilim na silid ng labandera ay tila naging isang palasyo ng katotohanan. Wala na ang takot sa mga mata ng matanda. Tanging ang init ng pagmamahal ng kanyang anak ang nararamdaman niya. Alam ni Zerex na ito na ang huling gabi na magtitiis ang kanyang ina sa dilim. Bukas, ang buong mundo ay makikita ang ningning ng isang inang hinarap ang lahat ng unos para sa kanyang pamilya. Habang sumisikat ang araw, binalot ng isang kakaibang tensyon ang buong mansyon. Ang mga caterer ay nagsisimula ng mag-ayos ng mga mesa, ang mga dekorasyong gawa sa kristal at ginto ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Nakatayo si Tisara sa gitna ng sala, nagbibigay ng mga utos ng may kayabangan. Hindi alam na ang bawat bulaklak na inilalagay ay bahagi na ng kanyang sariling libing para sa kanyang reputasyon. Sa labas, sa loob ng van, tiningnan ni Miren ang kanyang orasan. Ang bawat sandali ay papalapit na sa rurok ng bagyong sisira sa lahat ng kasinungalingan. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa gitna ng malawak na bulwagan ay tila mga nanunuyang mata na nakasaksi sa lahat ng dumi at kasinungalingang itinago sa loob ng mga pader ng mansyong ito. Ang bango ng libo-libong sariwang bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at pabango ng mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ngunit para kay Zerex, ang lahat ng marangyang dekorasyong ito ay tila mga palamuti lamang sa isang kabaong. Nakatayo sa gitna ng sala, si Tisara. Suot ang isang hapit na kulay gintong bestida na sadyang idinisenyo upang ipakita ang kanyang bahagyang umaumbok na tiyan. Hawak-hawak niya ang isang baso ng juice, ang kanyang mukha ay maningning sa ilalim ng mga ilaw habang pinalilibutan siya ng kanyang mga kaibigang elite. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang ikinukwento ang kanyang mga pekeng proyekto para sa mga mahihirap. You know, it's not just about the money, wika ni Tisara, sabay haplos sa kanyang tiyan nang may matamis ng ngiti. Ngayong magiging mommy na ako, mas lalong lumalim ang pagnanais ko na tumulong sa mga batang walang kinabukasan. Ang Villanueva Foundation ay gagawa ng kasaysayan sa industriya ng charity. Right, babe? Napilitang lumapit si Zerex at inakbayan ng asawa. Ang bawat haplos niya sa balikat ni Tisara ay tila paghawak sa isang malamig at madulas na ahas. Of course, Tisara, napakabuti ng puso mo. Sagot ni Zerex, ang boses ay kalmado
Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa isang direksyon. Kay Miren, na nakatayo sa isang madilim na sulok ng bulwagan, hawak ng abogada, ang isang maliit na itim na aparato. Ang kanyang seryosong tingin ay nagsasabing handa na ang lahat ng mitya para sa pagsabog. Habang nagpapakasasa sa atensyon ang mga demonyo sa itaas, sa pinakamababang bahagi ng mansyon ay may nagaganap na isang himala. Sa loob ng masikip na silid ng labandera, dahan-dahang sinusuklay ni Lusamin ang pilak na buhok ng kanilang ina. Maingat ang bawat galaw ng dalaga. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na maaaring mabasag sa isang maling kumpas. Nay, tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Bulong ni Lusamin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halu-halong tuwa at pighati. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Mas kikinang ka pa sa lahat ng mga taong nasa itaas na walang ginawa, kundi maliitin tayo. Tiningnan ni Aling Ivea ang kanyang refleksyon. Sa suot na nila na bestidang sutla, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay tila nagkaroon ng panibagong buhay. Hindi na siya ang labanderang nagkukuskos sa dilim. Siya na ang imahe ng isang inang hinarap ang lahat ng hirap ng may dangal. Napahawak ang matanda sa kanyang dibdib, dinarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng tawanan ng mga panauhin, biglang bumukas ang malaking pintuan sa harapan. Isang matangkad at kagalang-galang na lalaki ang pumasok. Ang presensya nito ay sapat na upang mapatigil ang lahat sa pagkukwentuhan. Ito ang punong opisyal ng pinakamalaking bangko sa bansa, ang taong naging saksi sa lahat ng transaksyong ginawa ni Tisara at Delphine sa ilalim ng kumpanya ni Zarex. Napalunok si Tisara nang makita ang lalaki, bigla itong nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kaba na gumapang sa kanyang likuran. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Malaakas na anunsyo ni Tisara habang umaakyat sa maliit na entablado. Pilit na ibinabalik ang kanyang kumpiyansa. Bago tayo maghapunan, meron akong isang espesyal na video presentation para sa aking asawa at para sa aming munting anghel na paparating. Sumenya si Tisara sa technician. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Inakala niya na ang video na lalabas ay ang kanyang edited na journey bilang isang pilantropo at ang pekeng ultrasound ng kanyang anak. Sa gilid ng entablado, dahan-dahang itinaas ni Zarex ang kanyang kamay at binigyan si Miren ng isang matalim na tingin. Ito na ang hudyat. Ang sandali ng paniningil ay narito na. Habang unti-unting dumidilim ang buong bulwagan at bumababa ang higanting screen, ang katahimikan ay naging nakabibingi. Ang bawat panauhin ay nakatingala, naghihintay sa sorpresa ng pamilya Villanueva. Ngunit sa likod ng entablado, ang mga kamay ni Zarex ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan para sa bawat butil ng luha na pumatak mula sa mga mata ng kanyang ina. Sa sandaling nagdilim ang buong bulwagan, ang lahat ay tumingala sa dambuhalang screen na nakasabit sa gitna. Huminto ang lahat sa pagkain. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahihinang paghinga ng mga panauhing sabik na makita ang sinasabing sorpresa ni Tisara. Ngunit sa halip na isang masayang video ng ultrasound o ang pagpapakitang tao ng kanyang mga charity, isang malabo at madilim na kuha mula sa isang nakatagong kamera ang lumitaw. Ang unang imaheng nakita ng lahat ay ang silid ng labandera. Masikip, puno ng mga tambak na maruming damit, at may iisang maliit na bintanang nagbibigay ng kakaunting liwanag. Doon, nakita ng buong alta sosyedad si Aling Ivela. Ang matanda ay nakaluhod sa malamig na semento. Pilit na kinakain ng isang platitong kanin na may kahalong tira-tirang ulam mula sa isang basurahan. Ang bawat subo ng matanda ay sinasabayan ng tahimik na paghikbi habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng pagod at gutom. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan, sapat na upang marinig
ang bawat mabilis na paghinga ng mga taong naroroon. Pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang boses ni Tisara mula sa mga speaker, ngunit hindi ito ang malambing na boses na narinig nila kanina. Ito ay isang boses na puno ng puot at pandidiri. Tingnan mo nga iyang sarili mo. Matanda ka. Hampas lupa ka na. Pabigat ka pa sa amin. Magpasalamat ka at pinapakain pa kita rito. Kahit basura lang ang nararapat sa'yo. Huwag na huwag kang lalabas dito kung ayaw mong ipahiya ang anak mo. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa lahat ng nakikinig. Si Tisara ay napatayo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng pader habang nanginginig ang kanyang mga kamay na hawak ang baso ng alak. Sinubukan niyang sumigaw. Utusan ang technician na patay ng video. Ngunit tila ang kanyang lalamunan ay natuyuan. Walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig kundi ang isang mahinang gumaralgal na hininga. Dahan-dahang nagbukas ang mga ilaw, inilantad ang bawat panauhing nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at pagkagulat. Sa gitna ng entablado, humakbang si Zerex. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang eskulturang gawa sa matigas na bato. Walang bahid ng anumang emosyon, kundi ang isang malamig na determinasyon. Tisara, akala mo ba ay hindi ko malalaman? Akala mo ba ay habang buhay akong magbubulag-bulagan sa pananampalasan mo sa nanay ko? Ang boses ni Zerex ay mariin. Bawat pantig ay may bigat ng katarungan. Sa loob ng mansyong ito, itinago mo ang pinakamahalagang tao sa buhay ko sa isang madilim na silid, habang nagpapakasasa ka sa yaman na kailanman ay hindi mo pinaghirapan. Inilabas ni Zerex ang isang makapal na brown envelope at kinuha ang isang dokumento. Sinasabi mong buntis ka? Sinasabi mong magkakaroon tayo ng anghel na magpapatibay sa atin. Ladies and gentlemen, ito ang aking medical certificate mula sa pinakamalaking ospital sa bansa. Sa 2 taon na ang nakalilipas mula nang sumailalim ako sa operasyon upang hindi na magkaanak. Paano ka magbubuntis, Tisara? Kaninong anak ang dinadala mo para lamang makuha ang shares ng kumpanya ko? Isang kolektibong pagsinghap ng gulat ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga kaibigan ni Tisara ay isa-isang lumayo sa kanya. Tila ba siya ay may isang nakakahawang sakit? Ang screen ay muling nagpalit ng imahe. Ngayon ay ipinapakita na ang mga record ng bank transfers ni Tisara at Delphine, ang mga dokumento ng Peking Charity, at ang video kung saan kitang-kita ang pakikipaghalikan ni Tisara sa kanyang kabit sa mismong kwarto ng mag-asawa. Ito ang dulo ng iyong kaharian, Tisara. Pagpapatuloy ni Zerex habang ang kanyang mga mata ay nanunuya sa asawa. Wala ka ng yaman, wala ka ng pangalan, at higit sa lahat, wala ka ng dangal. Napaluhod si Tisara sa gitna ng entablado. Ang kanyang gintong bestida ay tila naging isang basahan sa paningin ng lahat. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang gumulong, sinisira ang kanyang mamahaling makeup, habang pilit niyang inaabot ang paanan ni Zerex upang humingi ng tawad. Ngunit walang kahit anong awa ang makikita sa mukha ng binata. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang pinto sa itaas ng hagdanan. Ang lahat ay napalingon nang makita ang isang babaeng nakasuot ng lila na sutla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang tindig ay puno ng karangalan. Si Aling Ivela, kasama si Lusamin at Miren, ay dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang bawat hakbang ng matanda ay tila isang pagbawi sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata noong siya ay nasa dilim pa. Tumigil ang matanda sa tapat ni Tisara na ngayon ay nakaluhod sa putik ng sarili nitong kasalanan. Hindi sinampal ni Aling Ivela ang manugang. Hindi rin siya sumigaw. Tinitigan lamang niya ito nang may matinding pait at awa. Pinatawad na kita noon pa man sa bawat tira-tirang pagkaing ibinigay mo sa akin. Tisara. Mahinang simula ni Aling Ivela. Ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan.
Pero ang hinding-hindi ko mapapatawad ay ang paggamit mo sa aking anak para sa iyong kasakiman. Ang pagiging mahirap ay hindi nakakahiya. Ang nakakahiya ay ang maging mayaman na walang kaluluwa at pagkatao. Sa sandaling iyon, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng mansyon. Ang bawat kislap ng mga ilaw mula sa sasakyan ng awtoridad ay tumatama sa mga bintana, tila mga hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang bangungot. Ang mga asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ay nagsilbing mga saksi sa tuluyang pagguho ng huwad na kaharian ni Tisara. Ang bawat kislap ng ilaw na tumatama sa mga bintana ng mansyon ay tila mga mapanghusgang mata na nandidiri sa bawat sulok ng bahay na binalot ng kasinungalingan. Sa loob ng bulwagan, ang dating reyna ng gilas at yaman ay wala nang magawa, kundi ang humagulgol sa sahig, habang ang mga posas ay malamig na dumidikit sa kanyang mga brasong dati ay pinalalamutian lamang ng pinakamahalagang ginto at diamante. Zarex, please, don't do this. Patawarin mo ako, babe. I was just confused. Please, mahal kita. Ang bawat pagsigaw ni Tisara ay punong-puno ng desperasyon. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang saysay at walang bigat sa pandinig ng mga tao sa paligid. Hindi man lamang kumurap si Zarex. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa balikat ni Aling Ivela. Ang kanyang paningin ay diretso kay Tisara, ngunit wala nang galit doon. Tanging isang malalim at nakapangingilabot na kawalan ng pakiramdam. Ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili ay isa na lamang estranghero na nagdala ng lason sa kanilang tahanan. Kasabay nito, pumasok ang dalawa pang opisyal ng pulis. Hila-hila ang isang lalaking basag ang muka at puno ng takot. Si Delphine. Nahuli siya sa gate habang sinusubukang tumakas bitbit ang isang bag na puno ng pera at mga dokumento. Nang magtama ang paningin ni Tisara at Delphine, walang pagmamahal ang nakita sa kanilang mga mata, kundi ang matinding paninisi at pagkamuhi sa isa't isa. Ang tipikal na wakas ng isang pagsasamang itinayo sa ibabaw ng kasalanan. Lumapit si Miren sa tabi ni Zarex, bit-bit ang mga papeles na magsisilbing huling pako sa kabaong ng mga kriminal. Everything is settled, Zarex. Falsification of documents, large-scale fraud and qualified theft. At higit sa lahat, ang ebidensya ng emotional and physical neglect kay Aling Ivela. Wala na silang lusot. Mahinang wika ni Miren. Ang kanyang boses ay puno ng profesionalismo ngunit may bahid ng ginhawa para sa kanyang kaibigan. Dahan-dahang binuhat ni Zarex ang kanyang ina mula sa upuan. Tiningnan ni Aling Ivela ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng isang inang sa wakas ay naramdaman na ligtas na siya sa sarili niyang tahanan. Anak, sapat na ito. Huwag ka nang magtanim ng galit. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang pisngi ni Zarex. Ang mahalaga ay magkakasama na tayo. Ang dangal na ibinalik mo sa akin ay higit pa sa anumang yaman. Tumango si Zarex at hinalikan ang noo ng ina. Opo ma, tapos na ang gabi ng paghihirap niyo. Mula ngayon, wala nang magpapaluha sa inyo. Habang inilalabas si Tisara ng mga pulis, pilit pa rin itong kumakawala. Ang kanyang mga sigaw ay nagmistulang alingaw-ngaw ng isang naghihingalong demonyo. Ngunit nang lumabas sila sa pinto, ang mga panauhing elite na dati ay humahanga sa kanya ay isa-isang tumalikod. Walang ni isang kamay ang umabot upang tulungan siya. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng kanyang pag-akyat, mabagsik, madugo, at walang iniwang kahit anong bakas ng awa. Naiwan sa loob ng bulwagan ang pamilya Villanueva, kasama si Miren. Ang katahimikan ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanila, isang senyales na ang bagyo ay lumipas na. Lumingon si Zarex kay Miren at sa gitna ng pagod at hapo,
Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Miren at pinisili ito ng bahagya. Salamat, Miren. Kung hindi dahil sa'yo, baka habang buhay na akong nakakulong sa kasinungalingan. Wika ni Zarex, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng mga bagay na hindi pa kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Tumugon si Miren sa pamamagitan ng isang matamis at makahulugang tingin. Wala iyon, Zarex. You deserve to be happy. At si Aling Ivela, she deserves the world. Lumabas silang tatlo mula sa mansyon, kasama si Lusamine na kanina pa nakabantay sa labas. Iniwan nila ang malaki at marangyang bahay na tila isang abandonadong libingan ng mga lihim. Habang naglalakad patungo sa sasakyan, hindi na lumingon si Zarex. Ang kanyang tingin ay nakatuon na sa hinaharap. Isang hinaharap kung saan ang kanyang ina ay hindi na kailangang lumuhod sa dilim at kung saan ang pag-ibig ay hindi na nakabase sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka talaga. Ngunit sa gitna ng kanilang paglisan, isang katanungan ang nanatili sa isipan ni Zarex. Ano ang gagawin niya sa mansyong ito na naging saksi sa kanyang pinakamalaking pagkakamali? Maaari pa bang maging tahanan ng isang lugar na binalot ng sobrang Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap ay tila isang banayad na haplos sa sugatang puso ni Zarex. Matapos ang mahabang gabi ng kaguluhan, ang mansyon ng mga Villanueva ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi na ito ang nakabibinging katahimikan ng mga lihim, kundi ang payapang katahimikan ng isang pagtatapos. Nakatayo si Zarex sa malawak na hardin, pinagmamasdan ang naglalakihang pader ng kanyang bahay. Napagtanto niya na ang lahat ng ginto at marmol na ito ay walang silbi kung ang pundasyon nito ay itinayo sa ibabaw ng luha ng kanyang ina. Pumasok siya sa loob ng bahay kasama si Miren. Hindi na siya nagtungo sa kanyang opisina o sa marangyang master bedroom. Sa halip, diretso ang kanyang mga hakbang patungo sa madilim at masikip na silid ng labandera sa likod. Sa pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang sabon at ang malamig na semento na naging saksi sa pagdurusa ni Aling Ivela. Kinuha ni Zarex ang isang mabigat na bundo at tinitigan ang pader na dati ay nagpapakipot sa mundo ng kanyang ina. Narinig ang bawat mariing paghampas ng bakal sa matigas na semento. Isang tunog na nagpapahiwatig ng pagbaklas sa bawat bakas ng nakaraan. Walang galit sa bawat pagkumpas ni Zarex. Tanging ang pagnanais na burahin ang alaala ng pang-aalipusta. Ramdam niya ang pagtagaktak ng pawis sa kanyang noo at ang pagod sa kanyang mga braso. Ngunit tila bawat tipak ng semento na bumabagsak ay nagpapagaan sa bigat na kanyang dinadala. Pinagmamasdan lamang siya ni Miren mula sa pintuan. Ang mga mata ng dalaga ay puno ng paghanga at tahimik na suporta. Nang matapos ang unang bahagi ng pagbuwag sa silid, lumapit si Miren at iniabot ang isang malinis na bimpo kay Zarex. Tama na muna, Zarex, ang mahalaga ay wala na ang pader na yan. Mahinang sabi ni Miren habang pinupunasan ang pawis sa mukha ng binata. Sandaling napatitig si Zarex kay Miren. Sa gitna ng alikabok at gumuho na semento, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Miren at pinisil ito. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ng dalaga. Ninanamnam ang amoy ng katapatan at kapayapaan na hatid nito. Sa sandaling iyon, hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga hininga na nagtatagpo ay sapat na upang sabihing may bagong pag-asa na sumisibol sa pagitan nila. Ito ay isang pag-ibig na hindi itinayo sa mga pangarap na ginto, kundi sa paghilom ng mga sugat ng kahapon. Inilabas ni Zarex ang isang bagong blueprint mula sa kanyang bag at inilatag ito sa ibabaw ng isang lumang lamesa. Ipinakita niya kay Miren ang plano para sa bahay ni Ivela. Ang dating silid ng labandera at ang malawak na bakuran sa likod ay gagawing isang modernong center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at biktima ng kawalang katarungan. Doon, magkakaroon sila ng mga training rooms, counseling centers
at isang malawak na kusina kung saan maaaring magluto ng malaya ang sino mang nagnana. Ito ang magiging pamana ni nanay. Wika ni Zerex, ang boses ay puno ng panibagong sigla. Hindi ko nahahayaang may matulog sa dilim sa bahay na ito. Gagawin nating liwanag ang bawat sulok na naging saksi sa pait. Isang golden moment ang naganap nang dumating si Aling Ivela sa eksena. Nakasuot ang matanda ng isang simpleng damit, ngunit ang kanyang mukha ay maaliwalas na at wala na ang bakas ng takot. Nakita niya ang gumuho na pader at ang blueprint na hawak ng kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit at hinaplos ang mukha ni Zerex. Isang maliit na bagay ang inabot ng matanda sa kanyang anak. Isang lumang panyo na may burdang pangalan ni Zerex. Ang panyong itinago niya sa loob ng kanyang duster noong mga gabing wala siyang kasama sa dilim. Gamitin mo ito para punasan ang iyong pawis, anak. Bulong ni Aling Ivela nang may matamis na ngiti. Ang panyong ito ang naging saksi sa aking mga panalangin para sa iyo. Ngayon, hayaan nating ito ang maging saksi sa iyong tagumpay. Nagyakap ang mag-ina sa gitna ng ginigibang silid. Habang sa labas ay maririnig ang huni ng mga ibon at ang simoy ng hanging nagdadala ng balita ng pagbabago. Alam ni Zerex na ang mansyong ito ay hindi na kailanman magiging kabaong. Ito na ang magiging duyan ng mga bagong pangarap. 2 taon ang mabilis na lumipas at ang bawat sandali ng panahong yon ay tila mga banayad na haplos ng ulan sa tuyot na lupain. Ang mansyong dati ay binalot ng nakabibinging katahimikan at mga lihim ay wala na. Sa halip, ang hangin sa paligid ng malawak na lupain ay puno na ngayon ng halimuyak, ng kumukulong sinigang at ang masiglang tawanan ng mga kababaihan at batang naghahabulan sa hardin. Ang bahay ni Ivela ay hindi lamang naging isang gusali. Ito ay naging isang buhay na patotoo na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom sa ilalim ng init ng tunay na pagmamahal. Habang ang bango ng nilulutong pagkain ay humahalimuyak sa bawat sulok ng center, malayo roon, sa loob ng malamig at madilim na selda ng kulungan ng mga babae, may isang aninong nakayuko. Si Tisara, ang dating reyna ng alta sosyedad na ang tanging hawak ay mga diamante, ngayon ay may hawak na maliit at pudpod na sipilyo. Nakaluhod siya sa magaspang na sahig ng palikuran. Pilit na kinukuskos ang bambi na dumi sa ilalim ng utos ng mga kapwa niya bilanggo. Walang sino man ang dumadalaw sa kanya. Ang kanyang gintong bestida ay napalitan ng kupas na kulay kahel na uniforme at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamataas ay wala nang makikitang ningning, kundi ang pait ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat kuskos niya sa sahig ay tila isang malupit na paalala ng bawat pang-aalipustang ginawa niya sa kanyang ina-inahan. Ito ang kanyang karma, ang maranasan ng eksaktong impyernong ibinigay niya kay Aling Ivela, nang walang kahit isang kamay na aabot upang siya ay itayo. Ngunit ang dilim na iyon ay hindi na bahagi ng buhay ni Zerex. Sa malawak na beranda ng bahay ni Ivela, nakaupo si Aling Ivela sa isang tumba-tumba. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng karunungan at kapayapaan. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Zerex na kasalukuyang nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga kasama si Miren. Dahan-dahang lumapit si Zerex kay Miren mula sa likuran at maingat na ipinatong ang kanyang mga kamay sa bahagyang umaumbok na tiyan ng dalaga. Isang tunay na himala ang naganap matapos ang matagumpay na operasyon upang muling maikabit ang kanyang mga tubo. Isang pagkakataong ibinigay ng langit upang maranasan nila ang tunay na ligaya ng pagiging magulang. Ibinaba ni Zerex ang kanyang mukha at isinandal ang kanyang noo sa balikat ni Miren. Dahan-dahang nilalanghap ang amoy ng kanyang buhok na tila isang gamot sa lahat ng kanyang pagod. "Babe, thank you for everything." Mahinang bulong ni Zerex. Ang boses ay puno ng emosyong hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. "You gave me more than just a family. You gave me back my soul."
Humarap si Miren sa kanya at hinawakan ng kanyang pisngi. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, nag-uusap sa wika ng mga taong parehong nakaranas ng unos, at sa wakas ay nakahanap ng tabing dagat. "We did it, Zarex. And your mom. She's finally happy." Sagot ni Miren sabay ngiti ng matamis bago dahan-dahang sumandal sa dibdib ng lalaki. Nararamdaman ang bawat tibok ng puso nito na tila isang awit ng pananagumpay. Lumapit si Aling Ivela sa kanila. Bitbit ang isang tray ng sariwang prutas. Tumingala ang matanda sa kalangitan at huminga ng malalim. Sa kanyang puso, wala nang natitirang galit para kay Tisara. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil nararapat ito sa mga nagkasala, kundi dahil nararapat sa kanyang sarili ang katahimikan. Ang kanyang pagpapatawad ay ang huling susi na nagpalaya sa kanyang kaluluwa mula sa silid ng labandera. "Anak, handa na ang hapunan," tawag ni Aling Ivela nang may malambing na tinig. Sa gitna ng kanilang salo-salo, habang ang bawat isa ay masayang nagkukwentuhan, napatigil si Zarex at tumingin sa lahat ng mga taong nasa loob ng bahay ni Ivela. Napagtanto niya ang isang mahalagang aral na baon niya habang buhay. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa dami ng shares sa kumpanya. Ang tunay na karangyaan ay ang kakayahang makakita ng liwanag sa gitna ng dilim, ang tibay ng loob na manatiling mabuti sa kabila ng kalupitan ng iba, at ang pag-ibig na handang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Ang bawat butil ng kaning kanilang kinakain ay may lasa ng katarungan at kapayapaan. Ang panyong bordado na ibinigay ng kanyang ina ay nananatiling nasa bulsa ni Zarex, malapit sa kanyang puso, bilang paalala na ang panalangin ng isang ina ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundo. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Zarex ang karatula sa harapan ng kanilang tahanan. Bahay ni Ivela. Dito, ang bawat babaeng nawalan ng boses ay nakakahanap muli ng kanilang himig. Dito, ang bawat sugatang puso ay natututong tumibok muli. At dito, napatunayan ng isang anak at ng kanyang ina na ang pagiging mahirap ay kailanman hindi naging hadlang upang maging marangal. Dahil sa dulo ng lahat, ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang tahanan.